Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. na second hand pa yung information mo. Kung Mike, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo dun sa 18 Marines, no? Kung pwede dagdag lang, Please. naalala mo yung sinabi nung mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinio, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko nyo, Pangulo. Walang alam ang Pangulo dyan. Kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, ano? Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think, with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung napag-uusap yon. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman, at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na delivera ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, Kong JV, pagka nakakwentuhan mo,
Simple ang kwentuhan eh. Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Nabigyan daw eh. Nabigyan. Opo, nandun kami kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. Oo. Nung una, isa lang unit, eh. parang apartment lang eh. Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. malalaki. Okay. Hindi sa bahay. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalo umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi la, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa ano, Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on, para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas? That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so. No? Pagkatapos, lalabas si General Esperon, another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levy Baligot cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levy Baligot is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon, ang iimbestigahan. Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo, si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, Hindi sila whistleblower actually, Kong eh. Kasi, si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, ito yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa
mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon. Eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. O, paano na ba But to? can you address the question of the timing? Okay, the Yung timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng press con.